So hello guys, welcome back to my channel. So we're here to talk about module script. Ano ang module script? So basically, ang module script is naglalaman lang ito ng dictionaries. Kung di nyo alam, para siyang, let's say, gawa mo tayo ng module script. Mostly, nilalagay ko dito yung module script sa replicated storage, sorry. Kasi nga, dito sa module script, dito pwede kang makagawa ng different types of function kasi may mga use cases ng module script. Let's say, bigyan ko example. Um, so, wait lang. Test. Let's say, marami kang function, pero paulit-ulit rin naman ginagamit. Let's say, may isa kang function dito na gusto mong gamitin rin ng ibang server. So, para para I mean, instead na maglalagay ka pa ng function dito, dagdag lang dito yun sa lines of code. Let's say marami ka ng function, paulit-ulit lang rin naman um, yung ginagawa. Let's say test, test 2. I mean test. Tapos marami kang let's say marami kang function dito na um let's say marami kang function. Yan, let's say marami kang function dito, tapos dito sa baba yung pinapagana. Kita nyo ang kalat dito ng function. So, para mas organize yung function natin is mostly nilalagay ko lang yan sa um, module script. So sa module, pwede ka dito mag-store ng name ng by the way, yung module is a dictionary. So, ibig sabihin ng dictionary, magkaiba yung dictionary sa array. So, sa dictionary is, so ganito yung array. Ganyan, ganyan. Ganyan lang. Pero kung sa dictionary, ganito. May key siya at may value. Sa array kasi, depende sa data types na gagamitin. Sa array kasi, kung array of strings, pwedeng ganito, yan. Yan yung array. Pero kung dictionary, ganito. May key siya at may value. So, yan. Let's say, maglalagay ako ng name dito. Tapos, ang name ko, Zen, let's say. Yan. So, dictionary to. Kasi nga, sa dictionary, pwede ka maglagay ng strings, numbers like this one, or boolean. I mean, di pwede pala yun. Basta, number, strings, yung mga ganun. So, paano ba gumawa ng function sa module script? So, ganito lang yun. Let's say, papalitan lang natin yung part na to. Yan, let's say test. Tapos, gagamitin lang natin yung part na yan. Workspace test. Tapos, di ko na kailangan gamitin yung wait for child since nasa server naman tayo. Tapos, i-require lang natin. Anong sabihin ng require? Parang kukunin lang natin yung module script. Wait lang. Tawag dito. Test module. Yan. Test module script. Kahit anong gusto yung pangalan. Require. Kailangan may require muna kayo. Ibig sabihin pag nag-require kayo, parang lahat ng mga functions dito is automatically magamit mo na pag na-require mo na yung module script na yon. So, gawa tayo ng function module dot change name. Tapos, i-insert natin yung part, base part. Kahit ganito na lang yung ilagay nyo. Pero sa akin gusto ko na ganyan. Ibig sabihin, mas specific. Kung gusto kong part is base part. So, kung
kung part yan, part lang dapat yung ma-insert dito sa parameter. So, dagdag lang yan sa security para pag nagka-error, di ba? Sabihin lang natin warn, di siya part. The parameters that you pass in, the argument that you pass in is not a part. So, parang ganito lang yan. Siya yung magsasabi kung ano yung tatanggapin niya, base part. So, sabi dito, base part lang tatanggapin niya. So, yung part name is papalit lang natin siya ng lololol para makita natin changes. Tapos, saan ba nakalikot yung replicated? So, replicated storage. So, kukunin lang natin yung replicated storage. Tapos, dot test module. So, makikita nyo dito, pag kinawag ng module script, automatically, magagamit na natin yung function na yan, di ba? Kita nyo? Instead, kasi sa server, kailangan, pag nasa ibang script ka, walang lalabas. Pag global yung, let's say, may way rin para magamit yung function, pero, di ko alam kung masyadong kung ginagamit pa to. Yung G, let's say, tapos may ilalagay ka ditong function, pero, di ko masyadong recommend gamitin yan, since, mas maganda tong gamitin kasi nga mas organized. Pag ginamit mo lang yung G sa server para magamit rin ng ibang server, pangit yung minsan yung ganito lang. Pero depende sa inyo kung gagamitin nyo to global, sabihin ng G global. So pag ginamit mo yung G tapos may function dito, is magagamit rin ng server yon. Pero hindi natin gagamitin yun kasi nga mas prefer ko to kasi mas madali, kasi lalabas kagad yung function na nilagay mo. Let's say nag-create ka ng change name, tapos nag-create ka ng nag-create ka ng panibago ulit ng change property. Tingnan nyo, lalabas, di ba? Kita nyo, makikita nyo kagad kung ano yung nadagdag sa module script. So kaya mas maganda to. Ba't natin ginagamit tong module script? Kasi nga mas madaling ma-reuse at mas organized pa yung code nyo, di ba? Tapos pwede kayo maglagay dito ng comments. For change, this function is used for changing name of a part. So lalabas yan dito. Kita nyo? This function is used for changing a part. So napakaganda na gamitin na tong test module. Kung marami kayong functions, let's say, marami kayong functions sa server, pwede nyo na ilagay dito para mas organized ba. Let's say ito, instead na gagawa ka pa dito ng change name, mas makalat. Diba? Instead, dito mo na lang siya ilagay para pag marami ka ng function na nilagay, let's say, meron kang function dito, meron ka pang function dito, meron ka pang function dito, and etc. Ang best way dyan para di siya mag-clutter, para hindi maraming function, mas nakakalito kasi pag maraming script Let's say marami kang lines of code, tapos ang daming functions. So, mahihirapan ka. Dito, mas organized. Pwede mo lagay part module. So, ibig sabihin ng part module, dito lahat ng mga function related sa part. Let's say, dito makikita mo sa module script na to is pwede yung change name, which is lahat ng part is papalitan, lahat ng part na i-insert mo dito is papalitan na ng part name. So lahat ng related sa part is dito lang ilalagay sa part module, di ba? Mas clean tignan kung ganito. Tapos i-require lang natin siya, di ba? Di na kailangan clutter. Para mas kung may hahanapin kayong function, pipilitin na lang yung part module, tapos makikita nyo kaagad. Instead na kapag marami kayong lines of code, let's say nasa 1,000 lines of code, tapos may marami kayong function dito, di ba mas nakakalito yun hanapin. So kung hahati-hatiin nyo lang yung function, let's say for depending sa uses niya, let's say dito part module lang, ang ginagawa lang ng part module is hinahandle niya lang yung part. So mas maganda tong gamitin tong module script. I-test natin siya. By the way, iniba natin yung pangalan ng module script. So, kailangan
ibahin natin yung module ng ibahin natin yung test module to part module since pinalitan natin ng pangalan. So, para gumana siya. Sabi niya dito, matanggap siya ng part. So, yung part na to is yung test. Ito yun. Ito yun. Part. So, tingnan nyo. May lolol dito. Matlas na lolol. Replicated part module. Change name. Wait lang. Remove natin to. Tapos, change name part. So, part.name is lolol. Tapos, include natin. Baka kasi nahulog na siya. Task.wait. 5 seconds. Ito asan mo? Mandahin mo naubos na ang lahat ng klase ng ayuda. Dahil pamigay na lahat, ganyan yung kanyang presidential survey, napakababa niya. Sino lang ang interesado? Wait lang, parang may mali. Bakit nakakita sila ng hungkulong? Baka tingnan natin sa module. Ayun! Sorry. So, ayan. Tapos, okay. Hindi ko check yung output, so may bad. I think it should work. O, diba? Lolol. So, ayun lang for, so, to wrap this, so, ang conclusion ko is, ang module script is where you should store your functions. Mas madaling magamit dito sa module script. Madali mo lang magagamit yung function dito sa module script kasi automatically makikita mo na yung changes. Let's say nag-add ka ng function, makikita mo yung yung function na yun kaagad. Tapos pwede mo siya magamit sa server or pwede mo rin siya magamit sa client. Kaya nilagay ko siya sa replicated para magamit mo siya sa both server and client. So, ayun lang for this video and goodbye.